Okay mga kaibigan, at tayo naman ay dadako sa ating iba pang issue na ating pag-uusapan. Hindi lamang puro politika mga kaibigan ang ating talakayin. May mga nakarating na sumbong sa inyong lingkod mga kaibigan kaugnay sa paglaganap ng mga illegal gambling dyan sa lalawigan ng Pangasinan mga pare, mga mariko, na kung saan ay nakatanggap po tayo ng reklamo na lantaran daw ang mga illegal gambling sa lalawigan ng Pangasinan. Lalo na yung mga peryahan na front ng mga pasugalan, front ng prostitusyon at front ng illegal drugs mga kababayan. Na kung saan ay halos lahat ng mga bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan ay nagkalat daw ang illegal gambling mga kababayan. Ano na ba ang nangyari dyan sa mga nanunungkulan dyan sa lalawigan ng Pangasinan mga kababayan? Isinusumbong itong mga nagkalat na color game sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan mga kababayan. Alam po natin na ngayon ay magpapasko. Siyempre, pag magpapasko, ang mga tao ay maraming pera. Tatanggap po yan ng mga bonus at kasabay din ito ang pagtaas ng krimen, mga kababayan. Ngayong Kapaskuhan, nandiyan yung mga petty crimes, nandiyan yung mga akyat bahay, nandiyan yung mga sugarol na naadik sa pagsusugal. Dahil adik sa pagsusugal, gagawa ng masama, magnanakaw, mag-aakyat bahay. Nakatanggap po tayo ng reklamo, mga kaibigan, mga kalatigo, sa lalawigan ng Pangasinan na kung saan talagang talamak ang sugal na color game, mga kababayan. Ano ang ginagawa ng mga opisyal ng Pangasinan PPO, mga kababayan, sa pangunguna ni Police Colonel Rolifer Kapukyan, mga kaibigan. Pakita nga natin si Colonel Kapukyan. Colonel Kapukyan, sir, alam mo ba na dyan sa lalawigan ng Pangasinan ay tila mala kasino na kung saan kahit saang bayan at lungsod ng lalawigan ng Pangasinan ay napakarami po mga sugalan na color game. Ito'y mga peryahan na kunwari may mga rides pero ang talagang target nitong mga operator ng color game ay magpasugal sa loob ng kanilang peryahan mga kaibigan. No? At ang balita natin, itong mga operator ng color game na sugalan sa lalawigan ng Pangasinan ay malakas daw ito kay Colonel Rolifer Kapukyan mga kaibigan. Ako po, delikado tayo dyan. Pagka ganyan na nagni-name drop, abay dapat kung ako ang opisyal ng PNP, hindi natin papayagan itong mga operator na ito ng color game. Alam naman natin ngayon, Colonel Rolifera Kapukyan sir, magpapasko. Marami hong mga minor de edad na tumataya sa sugal na color game dyan sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang natanggap nating report, Colonel Kapukyan sir. Diyan lamang sa San Fabian ay napakalakas daw dyan ang color game na ang may-ari nito, itong naisumbong sa ating pangalan, itong Roland Ibasan. Ito raw ngayon ang hari dyan, sa lalawigan ng Pangasinan pagdating sa illegal gambling, mga kababayan. At ipinagmamalaki nito, itong mama na ito, na siya raw ay nagpaparating sa tanggapan ng Provincial Director ng PNP ng kalahating milyon kada linggo. Ibang klase po ito mga kababayan. Dapat po hindi po ito papayagan ng mga opisyal ng PNP dyan sa Pangasinan. Itong si Roland Ibasan, untouchable daw ito. Gaano ito katotoo, Colonel Kapukyan sir? Ang pwesto nito ng mga color game na pasugalan ay milyon daw po ang kinikita nito isang gabi mga kababayan. Matatagpuan ang color game na sugalan ni Roland Ibasan sa bayan ng San Fabian, sa bayan ng Jacinto, San Jacinto,
siya din ang may-ari. Sa bayan ng Manawag, si Roland Ibasan din. Sa Kalasyaw na lugar ng mga gambling lord yan, ay si Roland Ibasan din may-ari ng Color Game. Sa bayan ng Basista, Roland Ibasan din. Ha? Sa Malasiki, ngayon mukhang magkakaroon ng engkwentro dyan at patayan dyan sa bayan ng Malasiki. Dahil ayon sa ating natanggap na report, ay yan daw ay paghahari ni Engineer Flores na may pasugalan din sa iba't ibang lugar sa Pangasinan na sinasabi nitong malakas siya sa kapulisan ng Pangasinan at maging kay Governor Ramon Gueco III, mga kababayan. Gaano katotoo yan? Yung Engineer Flores na yan, ninindrap ang inyong pangalan na Governor Ramon Gueco. Napakaganda ng pangalan nito. Ito'y lahi ng mga politiko at talagang mahusay, mga kaibigan. Malasiki, Roland Ibasan at Engineer Flores, mga kababayan. Dapat ipahuli po agad yan ng ating mga otoridad, yung mga pangalan na yan. Hindi po biro yan. Sa bayan ng Rosales, Roland Ibasan din ang may-ari ng mapasugalan ng Color Game. Sa Binbali, si Rene at Ruben Ibasan din ang may-ari. Colonel Kapukyan. Sa bayan ng Basista, Rene Ibasan. Yan, magkakamag-anak yata yan o magkakapatid. Sa mga Tarim, Pangasinan, Rene Ibasan din. At sa Bugalyon, na lugar ng mga Orduña, no? Ang may-ari din si Rene Ibasan, mga kababayan. Maria Josep, nagpapalitan lang itong Roland Ibasan na ito at Rene Ibasan ng paglalagay ng illegal gambling sa buong lalawigan ng Pangasinan. At itong mga pangalan na ito na ating binanggit ay talagang nininimdrap ng mga taong ito. Ang pangalan ni Police Colonel Rolefer Kapukyan, mga kababayan, at maging si Governor Ramon Gueco III, mga kababayan. Ipakita natin, Governor Ramon Gueco, sir, gaano katotoo na itong mga big time illegal gambling operator na ito ay nagbibigay din ng milyones sa iyong tanggapan. Alam mo, kung talagang ayaw ng gobernador, ayaw ng mayor, ayaw ng provincial director, ay talagang walang mangyayaring illegal gambling sa isang bayan at sa isang lalawigan. Maging si PNP Region 1 Director, Brigadier General Lo Evangelista. Magaling din itong mama na ito. Marami itong pinanggalingan. Isa din ito, dati din itong Provincial Director ng Rizal PNP. General Lo Evangelista, sir. Nakakaladkad ang pangalan mo dito. Ang sabi nga nitong mga operator na ito, kung ayaw din ni General Lo Evangelista ay wala namang magagawa si Governor Ramon Gueco III at si Colonel Rolefer Kapukyan na pabuksan ang lahat ng illegal gambling sa buong bayan, buong lalawigan ng Pangasinan kung ayaw din ng regional director. Gaano po katotoo ito, General Lo Evangelista, sir, na ang iyong tanggapan ay tumatanggap din daw ng milyones mula dyan sa mga illegal gambling operator na ito? Abay, alam naman natin, General Lo Evangelista, sir. Mayor Ramon Gueco, sir, III. Police Colonel Rolefer Kapukyan. Magpapasko po ngayon. Maraming mga krimen ang maaring mangyari at tataas ang mga petty crimes. Tataas ang krimen dahil sa paglaganap ng illegal gambling sa inyong lalawigan. Dapat hindi ito pinapayagan. Sa ating PNP Chief, Francisco Romel Marbel, sir, dapat kasiguhin nyo ang mga opisyal nyo nito. Mayroon nung direktiba ang PNP na one-strike policy. Dapat pairalin natin ito, General Francisco Romel Marbel, ang one-strike policy para nang sa ganon ay ma-relieve ang dapat ma-relieve, no? Kung talagang ayaw ng mga opisyal na ito ng PNP
ay talagang walang sugalan. Kung ayaw din ni Governor Ramon Gueco III, ay walang sugalan. Kung ako ang Governor, sasabihin ko lamang yan kay Colonel Roliper Kapukyan, Colonel, PD, ipatigil mo lahat ng illegal gambling. Ngayon, how come na parang Las Vegas Casino ang buong lalawigan ng Pangasinan na, na tila hinahayaan, no, na maglaganap itong mga illegal gambling na ito at malulong sa illegal na sugal ang inyong mga kababayan dyan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito, panoorin natin ang illegal gambling na color game dyan sa isang lugar sa lalawigan o bayan ng Pangasinan. Panoorin natin mga bata naglalaro. Yan ho, akong karana, anak, panalo ang mga nanalo dyan, ha? Nanalo ka 3 points ka. Walang panalo. Hoy! At screen. Tugal, Limang po. kaya kay General Lo Evangelista Sir, order mo agad na ipatigil lahat ng illegal gambling sa buong lalawigan ng Pangasinan at ipahuli na po ninyo yung Roland Ibasan na yan, ha? Rene Ibasan at maging iyang si Engineer Flores na may mga hawak din ng illegal gambling sa iba't ibang bayan sa Pangasinan, ha? Patigil na po ninyo yan kay General Francisco Romel Marbel, Sir, sa ating Chief PNP. Ipatupad po ninyo ang one strike policy dahil alam mo, dapat sundin ng kapulisan ang order ng pambansang pulisya sa iyong tanggapan, Chief PNP. At ito, panoorin natin ang pahayag ni dating DILG Secretary Benhur Abalos na talagang pag-iligal ay dapat hulihin. Panoorin natin. Si DILG Secretary Benhur Abalos sa patuloy umanong operasyon ng mga iligal na sugal, pero masosolusyonan naman daw yan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pulisya. Nakatutok si Cedric Castillo. Kahapon sa press briefing ng Malacanang, nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. Wala pang pahayagang Philippine National Police. Ayan, nakita naman ninyo, ano? Malinaw po yan. Si dating sa DILG Secretary Benhur Abalos na tumatakbong senador. Napakahusay po niyan. O ito naman dating kamay, dating kanang kamay ni ex-President Duterte, si Bongo. Ito yung talagang dating little president, mga kababayan. Kuminsan yung mga kagustuhan ni Duterte na babali dahil si Bongo talaga nasusunod. Ang sabi ni Senador Bongo, pag ayaw ng mayor, ayaw ng chief of police, ayaw ng provincial director, ayaw ng regional director ng PNP, ay talagang walang illegal gambling. Panoorin natin ang pahayag ni Senador Bongo. Ako po, sangayon po ako dyan. Hindi lang po sa pagpatay. Tama po yung one strike policy. Alam nyo, halimbawa sa isang lugar, sa isang syudad, sa isang probinsya, alam nyo kung ayaw ng pulis at ayaw ng mayor, ayaw ng executive, hindi talaga mangyayari yan. Ibig sabihin, maaaring may lulusot, maaaring, halimbawa, sugal. Pag ayaw ni chief of police, ayaw ni mayor, hindi talaga pwede yan. Pag ayaw ng pulis, ayaw ng mayor, itong mga illegal na activities na ito, hindi talaga pwede yan. So, nasa sa kanila na po yun, nasa otoridad yun kung gusto at ayaw nilang gawin. At yung one strike policy, okay po yun. Isang babala po yun na huwag kayong magpalusot sa inyong lugar. Itong pagpamatay ng mga kababayan natin, mga officials, mga sibilyan. Kung ayaw talaga ng pulis at ayaw ng mayor,
Kaya kahit pag nalusutan, dapat may managot. So, para Nakita niyo mga kababayan, pag nalusutan ng illegal gambling, dapat sibakin. Ipatupad ang one strike policy mga kababayan. Napakalinaw po niyan ha. Kaya bigyan natin ng pagkakataon si Police Colonel Rolifer Kapukyan. Sa level pa lamang ni Colonel Kapukyan ay kayang-kaya niyang ipatigil ang lahat ng illegal gambling sa buong lalawigan ng Pangasinan. At kung maaari ay kanya nang ipasara lahat ng illegal gambling at ipaaresto itong mga gumagamit sa kanilang pangalan. Biruin mo, itong mga operator na ito na sina Roland Ibasan, Rene Ibasan at Engineer Flores ay ginagamit ang pangalan ni Police Colonel Rolifer Kapukyan na di umano ay nagbibigay ang mga ito sa tanggapan ng Provincial Director ng PNP sa Pangasinan. Milyones daw ang parating naman ito kaya inahayaan na mag-operate ang illegal gambling. Isang malaking question mark ito. Bakit nga naman namamayagpag ang illegal gambling sa buong Pangasinan? Ano ang ibig sabihin nito? Kay Governor Ramon Agueco, sir, abay dapat mag-i-election po nga ngayon. Kayo'y re-electiones. Abay pag ang governor na mahina ang leadership, abay dapat talagang pinag-iisipan na kung dapat pa bang suportahan ang kandidatura ni Governor Ramon Agueco kung ito man ay tatakbo pang muli. Kay General Lo Evangelista, sir, kami po'y bukas ang aming opisina, ang aming programa upang madinig ang inyong panig. Basta may reklamo, may sumbong, aaksyon ang Latigo, Mr. Latigo Camario Batigas. Abangan nyo sa susunod na pagtalakay natin ay susunod naman natin ng iba pang mga lalawigan sa Region 1, Region 3 at sa Region 4. Abangan nyo po yan, lalo sa Region 3, abangan ninyo dahil may mga natatanggap din po tayong mga sumbong na nagkalat din ang illegal gambling dyan sa Nueva Ecija at maging sa lalawigan ng Tarlac na kung saan ay talamak din ang mga pasugalan na sakla at mga peryahan na may mga color game. At sa mga opisyal ng PNP, bukas ang aming programa para sa inyong panig. Subalit, kung kayo naman ay may mga magagandang ginagawa at accomplishment, ay amin kayong pupurihin sa aming programa dito sa Latigo News TV Philippines. At maging ma-feature kayo sa aming pahayagan na Latigo Newspaper nationwide. Yan, abangan nyo po yan. At sa mga susunod na lalawigan, mga provincial director, baka sa susunod ay kayo na ang malatigo ni Mr. Latigo. Abangan nyo po yan, Magbabalik po kami. Subaybayan nyo po lagi ang aming programa. Ito, si Camario Batigas. Maraming salamat.